Patuloy ang ating pag-aaral sa ikawalong serye na nagpapatungkol sa walang hanggang paghukom. At ngayon ay tayo ay nasa ika-anim na aralin at ito ay patungkol sa walang hanggang kapahamakan kumpara sa walang hanggang buhay. Para sa ating susing talata, ito ay nasa Mateo Kabanatang 25, talatang 46. At ang mga ito'y mapapasa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Dalawa lamang ang walang hanggang hantungan ng bawat kaluluwa: buhay na walang hanggan o kaparusahang walang hanggan. Bagamat hindi komportableng tanggapin ang katotohanan ito, hindi ito ikinubli ni Jesus. Maliwanag at matapang niyang itinuro ang tungkol sa langit at impyerno. Paulit-ulit siyang nagbabala sa atin tungkol sa kawalang hanggan. Hinihimok tayong mamuhay ng may karunungan at pumili ng tama. Sa mundong pilit binabawasan ang bigat ng mga katotohanang espiritual, kailangan nating maging malinaw. Ngayon, titingnan natin ang mabigat na realidad ng walang hanggang paghukom batay sa turo ni Jesus at sa halimbawa ng lumang tipan, ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora. Ang huling pagkakahiwalay, sangayon sa ika-25 kabanata ng Mateo, talatang 31 hanggang talatang 46. Sa kabanatang 25 ng Mateo, inilarawan ni Jesus ang huling paghuhukom bilang isang dakilang paghiwalay, mga tupa at mga kambing. Sa kanyang pagbabalik, paghihiwalayin ni Kristo ang mga tao sa dalawang grupo: ang mga tupa sa kanyang kanan at ang mga kambing sa kaliwa. Hindi kayamanan, kasikatan o tagumpay ang batayan, kundi pagsunod, pag-ibig at katapatan sa Kanya. Dalawang hantungan. Sa ika-25 kabanata ng Mateo, talatang 46, malinaw ang kanyang sinabi, at ang mga ito'y mapapasa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Para sa mga matuwid, buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. Para sa masasama, kaparusahang walang hanggan, hiwalay sa Diyos. Walang gitna, walang neutral. Lahat ay haharap sa realidad ng kawalang hanggan. Piliin si Kristo o mapahiwalay sa Kanya magpakailanman. Babala mula sa Sodoma at Gomora sa Genesis chapter 19. Ang kwento sa lumang tipan tungkol sa Sodom at Gomora ay isang malinaw at seryosong babala tungkol sa katotohanan ng banal na paghuhukom. Isang lungsod na winakasan. Inilarawan sa Genesis kabanatang 11 kung paano hinatulan ng Diyos ang Sodoma at Gomora dahil sa kanilang kasamaan, pagsuway at katigasan ng puso. Ang kanilang immoralidad ay nagdala ng matinding puot mula sa Diyos. Babala para sa mga hindi makadiyos. Sa ikalawang Pedro, kabanatang 2, talatang 6, sinabi ni Apostol Pedro, kung hinatulan niya ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora at tinupok sa apoy, na ginawa niyang halimbawa ng mangyayari sa mga di makadiyos. Ang hatol ay biglaan, matindi at ganap. Isang paalala na ang galit ng Diyos laban sa hindi nagsisising kasalanan ay totoo at seryoso. Pumili ngayon. Ang walang hanggang kapalaran ay hindi ipinapasya sa araw ng paghuhukom, kundi ngayon, habang nabubuhay tayo. Ang ating mga paniniwala, pasya at gawa ay humuhubog kung saan natin gugugulin ang kawalang hanggan. Wala nang pangalawang pagkakataon pagkatapos ng kamatayan.
Sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda na ang mga tao ay minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang pagmukon. Malinaw ang layunin ng Diyos. Nais niya ang lahat ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus mismo ang nagsabi sa John chapter 5 verse 24. Sabi niya, ang sino mang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi nahahatulan kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Huwag ipagpaliban ang desisyon. Gaya ng agarang paglabas ni Lot mula sa Sodoma, ngayon ang araw ng pagsisisi at pananampalataya. Bilang pangwakas, mga minamahal, huwag nating sugalan ang ating walang hanggang kaluluwa. Ang kawalang hanggan ay totoo at ang mga kahinatnan ay hindi na mababago. Ipinakita na sa atin ni Kristo ang dalawang landas at iniimbitahan niya tayong piliin ang buhay. Magtiwala ng lubusan kay Jesus, tanggapin ang kanyang kapatawaran at lumakad sa katapatan. Mamuhay tayo araw-araw na may kamalayang, may kawalang hanggan, may karunungan at may pag-asa. Gaya ng sinabi ni Joshua noon sa Joshua chapter 24 verse 15. Pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Salamat po.